May mga dating opisyal ng gobyerno na dumalo sa nagpapatuloy na White Ribbon March sa Quezon City. Pero bawal ang talumpati ng mga politiko sa entablado. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, katatapos lang ng programa dito sa White Plains, kaya agad din nagsialisan yung mga lumahok sa White Ribbon March. Ang pangunahing panawagan nila ay pananagutan sa katiwalian sa pamahalaan. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March ngayong araw. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Nananawagan sila ng pananagutan sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Lumahok sila sa trillion peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Nagsimula ang programa sa dasal ng iba't ibang relihiyon. Tampok ang puting laso o white ribbon na simbolo na wala silang kinikilingang partido o politiko. Ang white ribbon, ito ay simbolo ng malinis na konsensya, simbolo ng katotohanan, simbolo ng ating paninindigan. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at DPWH ukol dito. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Mahigpit ang seguridad sa palibot ng White Plains at People Power Monument. Madaling araw pa lang, nandito ng mga pulis, kawani ng MMDA, BFP at Quezon City LGU. Ang isang grupo ng kabataang ito, bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Buong araw, mabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA northbound mula Ortigas hanggang White Plains. Sa isang punto, isang lane na lang ang nadaraanan ng mga sasakyan. Gumawa kasi ng barikada ang mga pulis para makadaan ang mga lumahok sa White Ribbon March. Ivan, ilang metro lang mula doon sa entablado ay nakiisa sa rally yung ilang Duterte supporters. Ang sabi ni dating Congressman Mike Defensor na nandito rin kanina ay lumayo na raw sila para hindi magkagulo pero nirerespeto raw nila at nakikiisa sila sa panawagan para sa pananagutan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.